Hi guys, mabuhay! Last day natin ngayon sa Lubok River Resort. Ayan, so ito yung ating huling araw dito sa Bohol. At syempre, kailangan muna nating mag-almusal. Samahan ninyo ko. Tara! Good morning guys! Ayan, so breakfast muna tayo and medyo nagulat kami dahil yung breakfast today, ayan, ay naka-buffet style. So, check muna natin yung mga food na meron tayo ngayong umaga. Ayan guys. So, medyo marami yung food natin ngayon compare kahapon. Ayan, siguro dahil maraming guests today. Ayan, kaya yung breakfast na hinanda nila, ayan, may champurado. Ayan, merong steam rice, fried rice, ayan, and mga gulay. So, meron din tayo ditong ham. Ayan, meron tocino, may tapa, pansit, ayan, and mga fruits. Tapos, yung juice nila na napakasarap. At syempre, meron ulit ditong paitlog. Ayan, di ba? Si Kuya. So, tignan niyo yung ambience dito sa Lubok River Resort. Ayan, medyo maaga kami dahil maaga kaming aalis. So, nandito na ngayon tayo sa bilihan ng mga pasalubong. Guys, dito sa lugar na to, nakabili kami ng mga murang pasalubong. So, tignan natin yung mga pasalubong na meron dito. Ayan, so pasok lang tayo saglit. Ayan, so natuwa kami dito sa mga peanuts, sa mga kutkutin dahil murang-mura. Pero yung mga damit nila dito, yung mga souvenirs nila, medyo pricey ng konti. Pero maganda naman yung quality ng kanilang mga tela and yung mga prints. So, hindi na rin bumili dito dahil nga magaganda yung kanilang quality. Pero yung talagang nagustuhan namin dito, ayan guys, kumakot yung ating donyang kaibigan Jem. Ayan, ang mga pasalubong. Ayan guys, so sobra kasing mura. Kung bibili kayo ng pasalubong, dito na lang kayo pumunta. Ito yung sasadyain nyo sa Bohol para mas marami kayong mabili na mga ipapasalubong ninyo sa Manila. Ayan. So, napakalaki nung area nila dito. Ayan, naka-separate yung mga damit and yung mga pagkain. Ayan. Nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Bohol. Ayan, so ito yung Taoist Church. Ayan guys, tingnan nyo naman yung ganda ng church na to. Kahit ganun kaluma, talagang preserve nila, inalaga ang mabuti dahil nga isa na to sa maituturing na pinakalumang simbahan dito sa Bohol. Ayan, so tignan natin yung bakas. Ayan, ito yung patunay na isa to sa pinaka kinikilalang lumang simbahan. Ayan guys, so pasok tayo dito sa lumang simbahan. And dito pala sa simbahan na to, matatagpuan yung tinatawag nilang Mama Mary na balon. Ayan, ito yung balon na kung saan nakakagaling yung tubig daw na makukuha dito. Ayan, so dati daw mahaba yung pila sa Bohol, dito sa loob, dito sa balon. Pero dahil nga para maiwasan yung pagdagsa ng mga tao dito sa lumang simbahan na ito, ayan, ang ginawa nila ay binobote-bote na nila yung mga tubig na nakukuha dito sa Bohol. And yun nga yung ginagawa nila, binebenta na lang nila yung tubig na yon na nakabote sa kanilang office. Ayan, kung titignan ninyo yung structures, yung paintings, grabe sa ganda guys. So alam natin na kung gaano kahirap mag-paint sa taas, ayan, sa ceiling. Ayan, so yung Mama Mary well, ayan, na siya guys, nakalock siya. Ayan, dahil nga may mga pumupunta pa rin talaga dito kahit anong oras. Ayan guys, so makikita ninyo yung ganda niya. And ito guys, yung mapapansin ninyo yung mga lumang simbahan, may pulpito. Ayan, dyan umaakit yung mga pare. Dyan sila nagsesermon.
So, ayan. So, nakita na natin yung ganda dito. Ngayon naman, so pupunta na tayo sa ating next destination. Nandito na ngayon tayo sa isa sa mga cave dito sa Bohol. Ayan, ang Hinagdanan Cave. Ayan, so ito yung isa sa mga trending at talagang pinupuntahan, dinadagsa ng mga turista dito sa Bohol. So, mura din yung mga bilihin dito, guys. Ayan, pababa na tayo sa ilalim. Ayan, para mapuntahan natin yung Hinagdanan Cave. Ayan, sinasabi nila dito na itong Hinagdanan Cave ay na-discover ng isang farmer na kung saan nagulat siya dun sa isang parang butas, and then nung para malaman niya kung ano yung nandoon sa pinakabutas, naghulog siya ng bato, and then may narinig siya na splash ng water. Kaya doon nung hinukay nila, ayan, dito nila na-discover na meron pala ditong napakaganda na nakatagong kayamanan. Charot. Ayan, ito nga yung Hinagdanan Cave. Ayan, so tingnan ninyo kung gaano kaganda yung loob nito. Ayan, so pwede kayo ditong mag-swimming. Ayan, napakalinis ng tubig, and talagang napakarami ring foreigner na nagsuswimming dito, guys. Ayan, meron sila ditong life vest sa mga, ayan, para lang safe yung mga nagsiswimming dito, yung mga naliligo dito. Isa ito sa mga gusto sana naming puntahan para makaligo, pero dahil nga ito yung last day natin dito sa Bohol, hindi na kami nagpalit ng damit, hindi na kami nagtangka na mag-swimming. Ayan, pero nakakahinayang kung ito sana yung cave na pinuntahan natin. Ayan, siguro talagang nakapag-swimming kami kasi hindi namin alam kung ano ba yung mga caves na pwedeng puntahan dito sa Bohol. And ito pala yung pwede talagang mag-swimming dahil madali lang siyang puntahan pababa. Hindi katulad dun sa isa nating cave na pinuntahan na kailangan mong tumalon para makapunta ka sa cave. Ayan, tingnan nyo yung kung gaano kaganda ng cave na to. Ayan, so dati daw madilim dito, pero ngayon nag-ano na sila ng ilaw, nag-prepare sila ng ilaw na hindi makaka-damage dun sa, alam naman natin yung mga crystallites na nakikita natin sa itaas. Ayan, medyo sensitive daw siya sa ilaw, kaya kahit flash parang ayaw nila. Ayun, siyempre bago tayo pumunta sa ating susunod na destination dito sa huling araw natin sa Bohol, kailangan muna natin kumain. Ayan, so dito kami napunta sa Paengs, and sabi kasi masarap daw yung chicken dito. So itatry natin yung chicken nila dito. Ayan, so guys, so napakamura din ng chicken nila dito, and kumuha rin kami ng liempo. Ayan guys, halos hindi rin namin naubos yung in-order namin na 2 liempo at 2 manok. Ayan, so kainan na, di ba? Kakatakam, manok pa lang. Ayan, so see you next time. Bye-bye!